Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay magbibigay tayo ng konting kaalaman kaugnay po sa mga bagay na dapat nating malaman kapag pumasok na po ang buwan ng Dhul-Hijjah. Alam niyo po ba na may tao na pinagbawalan na magputol ng kuko, pinagbawalan na magbunot ng buhok sa anumang parte ng kanyang katawan, at pinagbawalan din na magbunot ng balat sa anumang parte ng kanyang katawan? Sino yun? Sila po yung nakapag-intensyon na o magkakate po ng kanilang udhiyah sa Eidul Adha. Sila po yung magkakate po ng tupa or kambing or baka or kalabaw o kaya ay kamilyo sa Eidul Adha. Yun po yung tinatawag na udhiyah o kanyang isasakripisyo po. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Man kana lahu dhabhun yadbahuhu fa ahalla hilalu Dhul-Hijjati fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adbarihi shay'an hatta yudahi." Kapag mayroon kang kakatayin sa Eidul Adha at dumating na po yung buwan ng Dhul-Hijjah, ay hindi ka na pwedeng magputol ng kuko mo, hindi ka na pwedeng magbunot ng buhok sa anumang parte ng katawan, at hindi ka na rin pwedeng magpuan ng balat sa katawan mo hanggat hindi mo na isasagawa yung pagkatay. Ang napagbawalan lang po dito yung magkakatay lang po. Pero yung halimbawa, yung isang kambing kasama na sa intensyon niya, sa isang kambing na yan, yung pamilya niya, hindi sila masasama doon sa pagbabawalan. Okay? So, kapag mayroon kang plano na magkakate ka ng kambing o udhiyah sa Eidul Adha, ay dapat mong malaman ng bagay na to. Hindi ka na pwedeng magbawas ng pagputol ng kuko. Maliban na lang kung yung kuko mo ay makakasagabal na naputol, halimbawa nasira, so kailangan mong tanggalin, walang problema. O kaya nakakasagabal sa mukha mo, sa mata mo, yung buhok, so sobrang haba na, so pwede mong tanggalin yun. Pero kung wala namang mabigat na dahilan, so hindi ka pwedeng magputol ng kuko, hindi ka pwedeng magbunot ng buhok, at hindi ka pwedeng magtanggal ng balat sa anumang parte ng katawan mo hanggat hindi mo na isasagawa ang pagkatay ng udhiyah o ng kurban mo sa araw po ng Eidul Adha. Kung sakali na nagawa mo to na sinadya mo, meron bang fidya? Meron bang kabayaran o piyansa? Wala po. Pero ang obligado sa iyo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol sa paggamit ng pabango, pagkipagtalik sa asawa, hindi ka po pinagbawalan dyan. Ang bawal lang po sa iyo ay yung mga nabanggit ko lang po, na magputol ng kuko, magbunot ng buhok, at saka magtanggal ng balat sa anumang parte ng katawan mo. Yan, ang pinagbawalan lang po dyan, yung magkakate lang po ng kanyang kurban, ng udhiyah sa Eidul Adha. Pero yung mga walang plano, hindi po sila kabilang sa mga pinagbawalan. So ito po ay konting kaalaman sa sino mang nagpaplano po na magkate ng kurban o udhiyah sa Eidul Adha. Ito po ay papasok po yung pagbabawal dito pagpasok po ng Dhul-Hijjah kapag may plano ka ng magkate po ng kurban. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.